At sa puntong ito, makasama po natin mga kabombo sa kabilang linya ang atin naman pong mga kapanayam. Dahil rin nga po dito po sa usapin ng pagkawala po ng nasabi po magkano 1.7 trillion na pesos na ito ay loss ng Pilipinas dahil po dito sa mga corruption issue. Makasama po natin dyan ang Executive Director po ng Ibon Foundation, walang iba kundi si Sir Sunny Africa. Magandang umaga po sa inyo, Sir Sunny. Kamusta po kayo? Magandang umaga. Maayos naman. Hindi tulad ng budget natin na tapak-tapak. Opo. Sir Sunny, ito nga kasi meron po inilabas ngayon ito naman po SEC sa pamamagitan po ng kanilang po chairman na binabanggit nga po na meron pong pagkawala po ng 1.7 trillion pesos sa ating pong market value sa loob lamang po ng 3 linggo dahil nga po dito sa negatibong epekto po ng issue ng corruption sa pamumunan po sa ipong bansa na dahil po yan sa humina ang integridad po ng bansa at nagdulot po ng pag-alis po ng mga mamumuhunan. So, baka ito'y conservative pa lamang o baka mas malaki pa po yung nawawala dahil patuloy pa rin po natin na sa kawalan po ng tiwala ng publiko dito sa nangyari po ngayong korupsyon sa ipong bansa po, Sir Sunny? Nadinig din namin yung balita niyan kahapon, pero sa totoo lang, medyo iba yung interpretasyon namin. Kasi yung sinasabi ng Philippine Stock Exchange na nawala na 1.7 trillion sa bansa, sa totoo lang, hindi naman yan sa bansa sa mga nag-i-invest sa stock market. At kung titignan natin yung datos, alam nyo ba sa humigit kumulang 110 milyong Pilipino, hindi pa yata abot ng 1.5 o 2 milyon yung investor sa stock exchange. Tapos mga 0.5 milyon lamang yung aktibo. So yung sinasabi ni PSE President yata yon na 1.7 trillion na wala sa bansa, hindi masyadong totoo 1.7 trillion sa pagmamayari ng iilan. Ilang napakaliit na katid na porsyento. Hindi pa yata abot ang 2% ng Pilipino ay merong investment sa stock exchange. So medyo hindi namin masyadong binibigyan ng diin yon kasi hindi actually yun pera ng bansa. Pera ng iilang daan libong mayayaman lamang. Ikalawa, totoo lang, hindi binuo ng PSE yung kwento kasi hindi na actually Pilipinas yung bumagsak yung stock market nitong mga nakaraang buwan, itong mga nakaraang taon. Kung yung Pilipinas sa nakaraang taon, bumagsak ng about 16% yung stock market natin. Actually, Indonesia bumagsak din ng halos kahalintulad na 16%. Yung Thailand, bumagsak din ng about, I think, 11-12%. Yung Taiwan din, bumagsak. So, hindi actually Pilipinas lamang bumagsak. So, hindi namin sinasabi na hindi masama yung korupsyon sa ekonomiya. Pero sa amin, hindi magandang palatandaan yung stock market kasi iilan lamang ang may-ari sa capital sa stock market. Ikalawa, hindi na actually Pilipinas ang bumagsak nitong mga nakaraang buwan. Pero sa amin, mas maganda pagdiilan sa totoo lang, yung lumabas na dagdag na balita kahapon dun sa farm-to-market roads na overpriced. Kasi ito yung matagal na sinasabi ng marami, hindi lamang actually yung flood control projects yung problema. Kung talagang na diring-diri na tayo, galit na tayo dun sa pagbubulsa sa pera ng flood control projects, kasabot yung mga contractor nila, yung flood control projects halimbawa mula, sabihin natin mga 2018, 1.7 trillion pesos ang halaga nun. Pero yung kabuang infrastructure projects ng gobyerno, kabilang yung mga farm-to-market roads, iba't pang kalsada, tulay, multipurpose hall, basketball court, alam nyo ba 9.8 trillion na maabot yon mula nung 2018. So sa amin, kung pag-uusapan yung totoong nawawala sa bansa, yung totoong nawawala sa serbisyo sa Pilipino, hindi actually yung nawawala sa stock market ay titignan natin. Ang mas bigyan natin pansin, yung ninanakaw mula mismo doon sa pambansang budget na yung controversial sa flood control projects ngayon, tip of the iceberg lang, katiting lamang siya doon sa pangkalahatang binubulsa ng daan-daan na corrupt na mambabatas natin, kasabot yung mga contractor nila. So Sir Sunny, sa inyo pong pag-aaral ay magkano po ang nawala dahil po dito po sa mga corrupt na mga leader po natin, sir?
Ah, well, kung i-estimate ka natin, gawin natin ang ballpark figure, yung Yes, 9.8 trillion mula 2018. Kung sabihin natin, low estimate lang, 10 to 20% lamang ang nakakuha dyan, hindi bababa sa 2 trillion piso. Yung nawala Mm-mm. since 2018. Sa amin, yun ay totoong nawala. Kasi totoong binulsa yan ng mga mambabatas, binulsa ng mga kontraktor. Hindi yung 1.7 trillion ng stock exchange. Wala yun, hindi nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Pero Mm-mm. yung 2 trillion pesos mula 2018 na posibleng binulsa, yan ay ramdam. 2 trillion, katumbas yan ng doktor, nurse, ospital, eskwelahan, flood control projects, irigasyon, patubig. I mean, yan talaga ang nawawala sa mamamayan. Mm-mm. So sa ngayon po,